Maya Xlanders credit card, pag-usapan natin yan. Ano yung thoughts ko about it? Ano-ano yung mga features niya? Watch this video. Hi mga sisis, this is Trixie and usually talk about personal finance at pag-usapan natin ang Maya Xlanders. Okay ba siya for beginners? Let's start. So first, let's start paano makakapag-apply. You can apply through Maya app. So let's dig in. Ano ba yung mga features niya, no? So ito ay isang cashback card. Kasi pag mag-grocery ka sa Landers, you can earn as much as 5% cashback. And sa mga dining, 2%, and sa iba naman, 1%. So, pag sinabi mong cashback card, may makukuha kang cashback that you can use para sa mga next billing cycle mo. This is no annual fee for life, pero kailangan maging member ka ng Landers. So, instead na bibili ka ng membership card nila, you can apply for this one. Tapos, every year na mag-renew ka, dito na nila i-less yung bayad mo sa membership card ng Landers. So, ang membership card ng Landers ay 700 pesos, pero kung ma-approve ka dito sa card na ito, 500 pesos for the membership fee. So, makakatipid ka talaga. Yung catch nito, pag nag-apply ka ng card na ito, you need to be an existing Landers member. Kasi pag nag-apply ka, hihingiin yung parang card number mo dun sa membership. So, talk about the fees and charges. Sabi nga nila, no annual fee, pero meron silang finance charge na 3%. Same lang yan sa mga common na credit card. Meron silang cash advance rate na 3% pa rin. Ang late fee nila ay 1,000 or minimum amount due, whichever is lower. Medyo mas mataas sila compare sa iba kasi meron akong nakita parang yung China Bank, 500 pesos lang yung late fee. So, medyo mataas ang late fee nito. And then, meron din silang over limit charge na 750. Kung mawala mo yung card, meron silang card replacement fee na 400 pesos. Ito pa yung mga sinasabi na lang perks and features, ilalagay ko na lang dito. So, same lang yan sa ibang credit card. What's my thoughts about it? This is a cashback card, pero maganda lang siyang cashback card kung gagamitin mo siya sa Landers. So, kung hindi ka member ng Landers or hindi ka madala sa Landers, I don't think na mama-maximize mo yung cashback na makukuha mo. Kasi sa dining, 2% lang naman. Sa iba, kunyari mag-grocery ka, it's 1%. Meron kasing mga credit card na cashback na pwede kang bigyan ng mas malaking cashback compare dito sa Landers X Maya. This is good for beginners. I think kung member ka nga ng Landers and wala ka pang credit card, you can get this one. Dahil yun nga, walang annual fee, tapos instead na magbabayad ka ng 700 for membership fee, ng renewal fee, hindi mo kailangan magbayad ng ganon, 500 pesos lang. Tapos i-automatic deduct. This is a different one eh. Hindi siya yung common na credit card na ginagamit natin. Mas focus siya sa mga user or members ng Landers. Would I recommend it? Yes, I would recommend it for first-timer and members ng Landers again. Pero kung good for beginners na credit card, if you're looking for credit card na walang annual fee, hindi ko siya ma-recommend sa'yo kasi hindi mo nga ma-maximize yung mga perks ng card na ito. You can apply for other cards like Union Bank, like BPI, at iba't iba pang card na cashback card at no annual fee for life. I hope this video helps. Meron pa tayong mga iba pang credit card review. So if you like this type of video, don't forget to like and follow for more.